Mga kababayan, ngayong araw po ng Miyerkules, October 29 na po, 2025, meron po tayong paglilinaw sa lumalabas na mga update patungkol po sa dalawang super typhoon na papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa first week ng November. Aalamin natin yung mga detalye at kung yan nga po ba ay totoo talaga, no? At bago natin yung simulan, ako hihingi lamang ng pabor na i-like nyo po yung ating update bilang pagsuporta at para tumaas po ang engagement ng ating video at umabot sa mga kababayan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. So unang-una, tignan muna natin yung inilabas nga po ng Pag-asa na Tropical Cyclone Threat Potential. Meron po tayo na dalawang mapa dito or meron tayong dalawang week, no? Week 1 at Week 2. Sa week 1 natin ay magsisimula ho yan. Nagsimula yan kahapon pa, no, nakarang araw pa, October 27 hanggang sa linggo, November 2. Kung makikita nyo sa ating mapa, no, ay meron pong dalawang bagyo dito. Yung isa ay nanggagaling ho din sa Mikanluran at yung isa naman ay papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan po yung nakita sa track advanced weather forecast na sinasabing banta ng dalawang super typhoon. At paglilinaw, hindi yan super typhoon, no? Hindi yan super typhoon. Kung makikita nyo, ito po isa man ng panahon or nasa category lamang ng low pressure area na nasa medium to high chance na maging isang ganap na bagyo. So hindi pa yan consider bilang isang super typhoon. At kung nakikita nyo naman yung sa may bandang kanluran ng ating bansa, yung direction naman po niyan ay palayo na, no? Palabas na yan o papalayo yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung isa naman dito sa may bandang silangan, ito po yung sinasabi natin na banta ng posibleng bagyong tatawaging Tino kapag nasa loob mo nakapasok na ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay malalaman natin kung magiging super typhoon sa first week po ng November, simula November 1 hanggang November 5. At magbabago pa yan. Pag lumabas na ho yung tinatawag natin na area of probability niya, yung kanyang pinaka-sentro o pinakamata, doon makikita natin kung magiging super typhoon category ito. Kasi kung nakikita natin sa mga advanced weather forecast, di ba, ang daming lumalabas ho yung sinasabi nila na maging alerto dahil mas matindi o mas malakas na bagyo ang mangyayari sa first week po ng November. Well, nasa advanced forecast nga natin na ganun nga yung mangyayari, pero paglilinaw ko sa inyo na every 6 hours, araw-araw nagbabago ang forecast. At yung kondisyon ng bagyo, yung bilis ng hangin niya at direksyon nagbabago din. So may mga tsansa pang magbago yan. Pero hindi pa natin pwedeng bitawan ng salitang super typhoon agad yan hanggat hindi pa siya actually nabubuo. At wala pa, no? Sa ngayon wala pa naman yan at hindi pa natin dapat pangambahan. Para din iwas po tayo sa stress at hindi tayo masyadong mag-isip, no? Alam ko yung ibang mga kababayan natin ang nire-reason out nila, okay na yan para makapaghanda. Pero hindi naman tayo lahat pare-parehas ng isip, tama po ba? Yung ibang mga kababayan natin, lalo na pa yung mga senior, yung mga elders po na nanonood sa akin, kinakabahan sila yung mga trauma, yung mga na-trauma na po sa malalakas na bagyo tulad ng bagyong Yolanda. Ayaw nilang maulit yon. So maging sensitive tayo sa pagbibigay natin o pagko-comment natin ng mga words para hindi rin sila masaktan o maapektuhan, no? At kung titignan nyo naman dito sa week 2 natin, magsisimula yan by Monday, November 3 hanggang November 9. Meron tayong nakikitang dalawang samaan ng panahon dito. Yung isa nakapasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At ito yung sinasabi nilang pangalawang super typhoon o tatawaging bagyong Juan. At kung titignan ho ninyo, nasa category siya bilang high chance na maging malakas po na bagyo. Pero sa ngayon po kasi masyado pa siyang malayo. Tignan nyo mabuti, week 2, November 3 hanggang November 9. Biruin nyo, wala bang magbabago sa kondisyon ng hangin na yan? Wala bang magbabago sa kilos? Yung forecast kasi, yung advanced weather forecast po kasi tuloy-tuloy lamang yan, oh. Day by day, dun sa system na ginagamit, dun sa apps na ginagamit po ng mga weather model natin. Pero araw-araw, nagbabago yan. Minsan nga po, yung isang forecast ng November 1 hanggang November 5, akala nila hindi nagbabago yun. Pero pag binalikan po ninyo sa mga susunod na mga araw, nagbabago na siya, nagre-record na. So kahit nakalabas yung typhoon threat potential na yan, may posibilidad pa yan na magbago. Pero lagi kong sinasabi, pag may mga ganitong banta, may tsansa pa rin talaga na maging bagyo yan. Kasi lumabas sa track eh. Pero yung pinaka-landfall scenario, pinaka-dadaanan niya, hindi pa yan tiyak.
Kung mapapansin nyo, Eastern Visayas tatama po ang bagyo sa week 2 simula November 2 hanggang November 9. Yung sa week 1 naman natin, patumbok po siya ng North Luzon. Yung mga area na yan ang kanyang posibleng madaanan or maapektuhan. Kasama rin, pag bumaba ng konti, ang Bicol region, maapektuhan din yung Calabarzon, makakasama rin yan. Pero tulad na aking sinasabi, marami pa. Masyado pang malayo yung timeline para sabihin natin na tatama po sa mga area na yun. Pero napaka-importante at napakahalaga na maging handa po at maging alerto tayo sa mga posibilidad po na pwedeng mangyari. So, babalikan ho natin yan dahil ngayon din, ay aalamin natin yung weather system po na nakakaapekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa. So sana ho, nawa ho medyo napakalma ko yung mga kababayan natin na tanong ng tanong kung malakas ba o may super typhoon ba talaga. Sana ho na linawan ko kayo. No? Mamaya i-explain ko ulit para din na mas maunawaan pa natin ng maayos. So sa tinatawag natin na forecast weather condition, kung makikita ho ninyo sa ating mapa, ito po yung pinaka-live weather forecast natin. Isusum ko po, no? Kung makikita nyo, wala tayong bagyo na minomonitor sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Wala rin tayong LPA. Pero meron tayong cloud cluster dito o kumpul ng kaulapan. Kung nakikita nyo yung sirkulasyon ng hangin na yan yung sinabi ko kanina sa week 1, simula ng October 27 hanggang November 2 sa Sunday. So ito ipapalayo naman na kahit maging isang ganap na bagyo, hindi yan tatawagin bagyong Tino. Dahil papalayo yan. Yung isang banta ng bagyo sa week 1 ay dito nga po manggagaling sa may silangan, medyo malayo pa siya, parang dadalahin siya ng high pressure o tinatawag natin na mahinang easterlies na. Humina na pong easterlies dahil nakapasok na officially, ito nga pong amihan or northeast monsoon. So dito muna tayo sa ating forecast weather condition. Sa area ho ng Visayas, Zamboanga Peninsula, sa may BARMM, Northern Mindanao, Caraga at Masbate. Ngayong araw po ay asahan natin ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa ITCC or Intertropical Convergence Zone. Yan po yung salubungan ng hangin sa Northern at Southern Hemisphere. Yung impact ng salubungan nila ay nagbibigay ng mga pag-uulan sa mga lugar po na aking binanggit. Kung sakali man lumakas sa mga pag-ulan, may mga tsansa pa rin ng pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area dyan sa mga lugar po na binanggit ko. So maging alerto at maging handa na lamang po tayo. Samantalang dito naman po sa area ng Batanes, no, bandang extreme Northern Luzon naman tayo, sa may Babuyan Islands, yung mga lugar ho na yan ay patuloy din makakaranas ng cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms dahil po sa tinatawag natin na northeast monsoon or hanging amihan. Ang amihan po ay yung tuyot at malamig na hangin na nanggagaling po sa may Siberia na umiihi po pababa sa ating bansa. Kung nakikita nyo yung hangin na yan po yung amihan. So alam ko na feel na natin yan lalo na po sa madaling araw, sa hapon at sa medyo paggabi na, no? Medyo yung mapapansin nyo yan pag sa tubig natin na nakastack, malamig. Talagang nandun na yung lamig, no? Ito na yung sinasabi natin na pagpaparamdam ng papalapit na talaga ang Pasko, no? Ilang araw na lamang po. Sana ho walang bagyo. Pag-pray po natin walang bagyo sa Pasko. So dito naman po tayo sa area ng Palawan. Ito po, zoom natin ulit sa Palawan. Diyan po sa may the rest po ng Mindanao ay patuloy din po makakaranas ng maulap na kalangitan, cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms dahil din po sa ITCC o Intertropical Convergence Zone. Ang ITCC po medyo malawak po actually yung mga lugar na naaapektuhan niya ngayon, no? Diyan po sa may bandang Visayas area, sa Zamboanga Peninsula, tapos meron din dito sa baba sa may bandang Palawan at the rest po ng Mindanao. Yung mga nakaraan po na update natin, yung mga lugar na nakaranas ng malawakang pag-ulan, lalo na po dyan sa may Mindanao, dulot po yun ng ITCC, no? Huwag natin baliwalain kasi yung salubungan ng hangin sa Northern at Southern Hemisphere, matindi yung nagiging impact niyan. So dapat nagiging alerto pa rin tayo, hindi porkit walang bagyo wala tayong gagawing pag-aasikaso. Alam nyo, marami akong ipapaalala mamaya sa inyo para mapaghandaan natin yung posibleng banta ng bagyo na papasok sa first week po ng November. Samantalang dito naman po sa area ng Metro Manila at the rest po ng Luzon, Visayas at Mindanao ay patuloy din pong maaapektuhan ng easterlies o yung mainit or maalinsangang hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko. So ito yung hangin po na tinatawag natin na maalinsangan or yung easterlies
medyo mahina na siya ngayon, no? Yung pinaka-pangunahing weather system na nakakaapekto ngayon sa Pilipinas ay ito pong amihan. So pansinin nyo yung diferensya ng ihip ng hangin ng easterlies at ng amihan dito sa taas na nanggagaling sa may Siberia, malakas yung epekto ng amihan. Kaya nga po sinasabi natin kapag nasa point po tayo ng amihan season, yung mga bagyo nang nabubuo or nanggagaling po dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Tulad nito, may sirkulasyon ng hangin, diyan po nabubuo. Kasi diyan po dumadaan ang hangin ng amihan. Dito naman sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, medyo malimit yung mga bagyo. Pero ang senaryo natin ngayon, depende na rin, inayin na rin sa advanced weather forecast natin, may nakikitang mga bagyo na papasok po sa first week ng November at manggagaling yan sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Pero tulad na aking sinasabi at paglilinaw ko, hindi pa natin pwedeng sabihin agad-agad na super typhoon yan. Pero hindi ibig sabihin nito ay hindi po tayo magiging handa. Alam nyo, kapag sinabi kong super typhoon o magiging super typhoon talaga, ang mga bagyo na yan, kakalat na ho ng kakalat yan sa mga kakilala natin, sa mga kababayan natin. Siyempre, kung kayo ho ay nakinig sa akin, ipapamamalita nyo sa mga kamag-anak din ninyo na ay may super typhoon pala na darating, so maging handa tayo. So sila, ang dating kasi sa kanila o sa ibang tao kasi ang dating ng super typhoon ay sobrang lakas na bagyo. Tipong mala Yolanda ang datingan. Alam niyo naman maraming nawalang buhay sa Yolanda, maraming na trauma at marami talagang hindi makamove on sa pangyayaring yun. Kaya medyo sensitive tayo sa pagbibigay ng update sa mga bagyo, no? Yung super typhoon, kung wala pa naman talagang kumpirmasyon, hindi pa natin siya binibigyan ng matinding update. So tulad ho nito, wala naman tayong bagyo na minomonitor pero meron tayong mga weather system. So bilangin natin kung ilan yung weather system natin. Meron tayong northeast monsoon, ITCC, meron tayong easterlies at mga localized thunderstorms. Sa bandang hapon at sa gabi naman nagpapaulan yun. So 4 na weather system ang ating minomonitor. At kung napansin nyo, may nabuo man na bagyo, no, or may LPA dito po sa may loob ng ating bansa, agad-agad din po yan nalulusaw dahil nga po sa pressure ng easterlies. Kung may mabubuo man po na LPA, manggagaling po yan sa labas dito po sa may silangan or most of the time dito po yan manggagaling sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Sa ngayon, cleared pa tayo sa mga bagyo. At ang sinasabi ko, kahit wala tayong bagyo na minomonitor sa ngayon, may mga pag-uulan pa rin o may weather system pa rin na nakaka-epekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Unang-una, kinakailangan na lagi pa rin po kayong mag-antabay sa lagay po ng ating panahon, no? At tulad ng sinasabi, lagi kayong mag-monitor sa aking update. Galing nyo naka-like, naka-subscribe, nakahitang notification bell. Kada upload ko po ay na-monitor po ninyo yung aking mga binabalita. At ako po talaga gumigising ng madaling araw, umaga, para ho magbigay sa inyo ng sariwang balita sa lagay ng ating panahon. Yung pangalawa, so kahit po hindi naman natin i-consider na super typhoon yung mabubong sama ng panahon sa first week ng November, kinakailangan pa rin natin i-safety yung ating mga kabahayan. Lalo na po dito sa may banda pong Luzon, Visayas at Mindanao. Kasi diyan po yung magiging direksyon ng mga bagyo na posibleng mabuo. At ayon na rin yan sa advanced weather forecast natin. Pero paglilinaw, hindi pa tayo sigurado kung yun po ay magiging super typhoon, no? Pero maging handa pa rin. Eto na nga, sinasabi ko na maging handa po tayo. Yung mga light materials, mga dingding, mga bubong, double check na ho natin. Kapag kasi dumating na yung bagyo, nandyan na, ang hirap na maghanda. Nagkakaroon tayo ng forced evacuation para ho palikasin yung mga kababayan natin. Gayun din, yung mga nakatira mo malapit sa paanan ng bundok sa matataas na lugar dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao, yung malapit po sa mga baybayin, sa mga ilog, ngayon pa lamang po, no, ay maging alerto po. Hindi ko naman sinasabi na lumikas agad, no? Wala pa naman yung pinaka sinasabi nating bagyo pero mas maganda as early kung may malilipatan tayo, gumawa na tayo ng paraan para hindi na natin hihintayin yung bagyo saka pa lang tayo mag-aasikaso. At ito yung paalala lamang, no, sa ating mga kababayan. So bukod dyan, kinakailangan din po natin yung mga go bags natin, no? So kamusta na yung mga go bags nyo, mga nanay po, mga tatay, lola po, kamusta po kayo dyan? May mga go bags po ba kayong ginagamit? Meron pong laman yan ng mga flashlight, meron pong mga
pa-medical kit, mga tubig, pagkain, kailangan ho natin yan. Actually, nauso talaga yung go bag na yan dahil sa sunod-sunod na lindol, pero sa bagyo din ay magagamit din natin yan, no? Kapag nawalan ng kuryente, nawalan po tayo ng pagkain, wala tayong gamot, no? Importante ho yan mga kaibigan, mga kababayan. So eto pa, ano kinakailangan po natin na i-safety yung ating mga importanteng gamit, yung mga dokumento, yung mga papeles, yung mga appliances natin, i-plug out po natin kapag nakita ho ninyo na malalakas yung mga pag-uulan. May nagsabi sa atin, no, nakaraang update natin, bakit daw sa kanila sobrang lakas daw ng pag-uulan, pero wala naman daw nakatala na weather system na nakakaapekto. So lilinawin ko lamang, lagi ko sinasabi sa mga update ko sa forecast weather condition, the rest ng Luzon, Visayas at Mindanao ay may mga tsansa pa rin ng mga localized thunderstorm. And usually, tuwing hapon po hanggang sa gabi yun. Ang mga localized thunderstorm, mararanasan natin yan madalas kapag sobrang mainit po sa umaga hanggang sa tanghali. Yung evaporation ng hangin na yan o itong init ng hangin na yan sa taas, yun pa'y bumabagsak sa bandang hapon. Lalo na po kapag nasa kasagsagan o nasa peak tayo ng easterlies or maalinsangang hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. So maging alerto pa rin tayo at maging handa sa ganyang pong klaseng senaryo, no? At eto, napaka-importante. May nagsasabi hindi daw importante. Yung paglilinis po ng ating kapaligiran. Lalo na po dito sa Metro Manila, napakaraming basura, no? Alam nyo, kapag nagkaroon po tayo ng mga occasional rains, yung tuloy-tuloy na mga pag-uulan kahit mahina, kayang-kaya hong magpabaha. So maging responsable tayong mamamayan, linisin natin ang ating kapaligiran, segregate po natin ang mga basura, yung mga plastic. Pero very good po dito sa Eastern Visayas, no? Yung mga kabahayan ho dyan, yung mga lugar ho dyan, okay, yung mga lugar, no, malilinis, no? May mga nakikita tayong update, mga video na talagang naglilinis ho sila. Ganon din sa Mindanao, no? Kahit medyo mapuno yung mga lugar nyo dyan, kailangan pa rin natin linisin. At kung may mga nagpuputol ng puno, no, na walang permit, kung may permit man, sana palitan agad nila para tumubo kasi malaking bagay ho yan. Alam nyo ho ba, kahit po ang super typhoon ay humihina kapag tumatama po sa kumbudukan ng Sierra Madre, napansin nyo ho ba yon? Kahit hindi sa Sierra Madre, yung mga nakaraang bagyo na tumama dito sa North Luzon, extreme Northern Luzon, yung naglandfall yan ng direkta dyan po sa may Aurora, sa ilang bahagi ng North Luzon mga kaibigan, nabawasan yung impact. So dahil yan sa pressure po, no, or sa mga puno, sa mga nakatanim na mga bundok, yung mga bundok po na tumatama, no, yun po yung nagpapahina sa bagyo. Kaya nga minsan ang super typhoon, hindi naman talaga siya actually nakakatakot. Pero dahil nga naubos na yung mga puno, yung mga kabundukan natin nasisira, nakakamina, yung mga super typhoon sobrang nakakatakot na po, no? Sinasamahan pa ng climate change. So dapat maging responsable din tayo at minsan dapat kinakailangan po natin sitahin yung mga hindi naman dapat ginagawang bagay, yung mali po mga kaibigan. So yung panghuli natin importante na ipanalangin po natin sa Panginoon yung sitwasyon po ng mga posibleng sama ng panahon na papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sinabi ko na kanina na wala pa naman tayong konfirmasyon o clarification and ayon sa advanced weather forecast natin, papasok nga siya sa PAR pero hindi pa natin masisigurado 100% na magiging super typhoon yan. So kailangan natin ipanalangin sa Panginoon yung mga pagbabago sa senaryo at kilos po ng sama ng panahon na manggagaling po sa may silangan po ng ating bansa. So importante po talaga yan para na rin po makapaghanda po tayo. So ngayon, bago ko tapusin ng update natin, meron po tayong short Bible verse ngayong araw po ng Miyerkules. So narito na po ang ating Bible verse of the day. Sa Efeso chapter 4 verse 31 hanggang 32. Mga kapatid, narito po ang sinasabi, alisin nyo ang anumang samaan ng loob, galit, pag-aaway, pambubulyaw, paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri ng masasamang hangarin. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawad kayo sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo Jesus. So amen po sa pagkabasa sa salita ng ating Panginoon ngayong araw po ng Miyerkules. So very clear po at napakalino ng sinabi dito na dapat po tayo, no, ay inaalis ho natin ang anumang samaan ng loob o galit sa ating kapwa, lalo na ho sa ating kapamilya.
Alam nyo, minsan napakahirap po talaga na merong kasamaan ng loob o merong kang kagalit. Talagang kapag ganoon ang nangyayari, minsan akala natin hindi na natin mapapatawad, pero habang tumatagal, napapatawad po natin. Pero syempre, may mga kababayan ho tayo na talagang sobrang matigas po ang mga puso. Alam nyo yon, bukod dyan sa galit natin, marami pa. Lahat naman ho tayo hindi perpekto. Meron tayong mga attitude na hindi magaganda. Merong mga naiinggit, no? Kapag ka nainggit, naninira sa kapwa, sinisiraan, ay nilang umangat, bagos gusto nila, masaya sila na nakikita bumabagsak yung kanilang kababayan or kamag-anak, no? Ganyan po ang nangyayari. So napakalino naman sa salita ng Panginoon sa Efeso chapter 4 verse 31 hanggang 32. At ulitin ko yung sinabi, alisin nyo ang anumang sama ng loob, galit, pag-aaway, pambubulyaw, paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri ng masasamang hangarin. So pag sinabi nating masasamang hangarin, yan yung mga hidden agenda o yung mga hindi magandang plano natin, no, sa kapwa natin. Minsan kasi, no, alam niyo yung tipong parang lalapit lamang tayo kapag meron tayong gusto or meron tayong isang bagay na gustong makuha, no. Alam niyo yung mga tipong tinatawag na mapagsamantala. Nangyayari yan sa lahat ho. So maging maingat tayo sa ganon. So alisin natin, no, yung mga masasamang hangarin. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa. So, yung maging mabait at maawain sa isa't isa, marami tayong kakilala na ganyan. Maraming mga ganyan tao. At kung minsan, sila naman ay naaabuso, pero syempre, maging wise din po. Kung magiging mabait tayo at magiging maawain, alam naman natin na yung pagtulong natin, hindi naman agad-agad natin hinihingian yan o inaabangan natin ng return, no, kapalit, no. Ang Panginoon na o ang Diyos na magpapalit yan o magbabalik yan sa atin ng sobra-sobra pa sa hindi natin inaasahan. At bukod dyan, ay magpatawaran kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo Jesus. Lahat naman tayo, no, alam natin na makasalanan. Pero dahil nga na rin po sa habag ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak bagkos magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So yan lamang po ang ating Bible verse ngayong araw po ng Miyerkules sa unahan ng ating update sa lagay ng ating panahon. At meron pa tayong mga kaganapan sa mga susunod. So manatili po kayo nakantabay at kung nakaabot po kayo sa pinakadulo ng ating video dito, please pa-comment naman po ng inyong pangalan kung taga saan po kayo para next update ay mai-shoutout ko po kayo. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.